mismong starting line pa lang noon si Tadakoro, at nang magsimula itong pumadyak ay napansin ni Ishigaki na nanginginig ang katawan nito. Halata rin ni Miss Ota na hindi maganda ang kondisyon ni Tadakoro dahil naramdaman din niya iyon nung isang taon dahil sa tindi ng init. Hindi pa man nakakalayo ay napahinto na kaagad ito dahil sa panghihina, habang ng mga oras na iyon naman ay iniisip ni Onoda na baka nagkaaberya ang bike ni Tadakoro. Dahil doon ay nagtanong si Naruko kung hihintayin ba nila iyon pero dahil kasalukuyang kapantay nila ang mga taga-Hakone ay sinabi rin ni Naruko na hindi magandang ideya kung babagalan nila dahil tuluyan silang mauunahan ng mga kalaban. Naalala ni Makishima ang sinabi ni Tadakoro kahapon na kung hindi man ito kayaning makatakbo ay magpatuloy lang sila, kaya iyon nga ang ginawa ni Makishima at sinabi kay Onoda na siya muna ang aalalay sa team. Nagulat ang dalawa nang sabihin niya na iiwanan nila si Tadakoro, at ipinaliwanag niya na doon sa Inter-High ay tatakbo sila ayon sa layo ng oras kung paano sila natapos kahapon sa pangunguna ng nanalong ace. At dahil tatlo ang nanalo kahapon ay tatlo din team ang maglalaban para sa pangalawang araw para habulin ang kani-kanilang ace, nang sa ganun ay tatakbo sila bilang isang team at sabay-sabay sa finish line ang buong grupo. Sinabi ni Makishima na tama ang sinabi ni Naruko kanina na hindi nila kayang maghintay para sa isang miyembro lang ng team sa ngayon. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Naruko at sinabing ang pangalawang araw ang long stage, kaya iyon sana umano ang pagkakataon ni Tadakoro na patunayan na siya talaga ang human bullet train, kaya sinabi ni Naruko na kahit anuman ang dahilan ng pagbagal nito ay hintayin nila iyon at saka sila tumakbo bilang team. Ngunit sa halip ay nagalit lang si Makishima kaya nahal ata ni Onoda na hindi ang bisikleta ni Tadakoro ang problema. Nang mga oras na iyon ay susuko na sana si Tadakoro sa paghabol sa kanilang team, nang biglang dumating sina Teshima at Aoyagi dahil napansin ng mga ito na hindi maganda ang pakiramdam ni Tadakoro. Gayunpaman, sinabi ni Tadakoro na ayos lang siya kaya lumapit ang dalawa para itulak siya dahil alam ng mga ito na kakayanin niya ang natitirang 3 kilometro na layo ng burol, at pagkatapos nyo na isang mahabang pababa na. Kung bibilisan umano doon ni Tadakoro ay makakahabol pa ito sa team. Ayaw nila na sumuko ito sapagkat higit kailanman ay kailangan ng Team Sohoko ang lakas ni Tadakoro. Lumakas ang loob nito kaya itinulak na ng dalawa si Tadakoro, ngunit binalaan sila ng isang lalaki at sinabing kapag ipinagpatuloy nila iyon ay mapipilitan ang mga ito na bawasan ang puntos ni Tadakoro. Kasunod yun ay lumampas na dito ang pulutong ng mga siklista kaya inisip nito na tuluyan na siyang napag-iwanan at nauwi lang sa wala ang pinaghirapan niya kahapon. Samantala, hanggang sa mga oras na iyon ay kinukumbinsi pa rin ni Naruko si Makishima na hintayin si Tadakoro kaya napilitan na si Makishima na sabihin ang totoong nangyari doon. Nagulat ang dalawa nang malaman na nahimatay kahapon si Tadakoro, at hanggang ngayon ay hindi pa rin umano mabuti ang pakiramdam yon. Pero sa halip na sukuan ay sinabi ni Onoda na kung ganun ay mas lalo nilang dapat tulungan si Tadakoro, bagay na hindi pa rin sinang-ayunan ni Makishima. Para dito ay kailangan nilang mahabol ang kanilang ace sa lalong madaling panahon, kaya hindi umano ito makakapayag na dalawa na ang malalagas sa team nila. Nangako si Onoda na ibabalik niya sa formation si Tadakoro pero sinabi ni Makishima na maikli lang ang paakyat ng rutang iyon at kasunod na ay ang mahabang pabulusok, at dirdiretso na sa kapatagan kaya wala na umanong rutang paakyat para sa climber na tulad ni Onoda. Gayunpaman, nakiusap pa rin si Onoda kay Makishima na tulungan si Tadakoro sapagkat iyon umano ang tungkuling iniatang sa kanya ng kapitan. Nang mga oras na iyon ay hirap na talaga si Tadakoro at iniisip nito na hindi niya nakakayanin pa, nang bigla niyang makita sa unahan niya si Onoda na naroon umano para sunduin siya. Dahil doon ay sinabi ni Miss Ota na 2 miyembro na ang laglag sa mga taga-Sohoko. Nung una ay nag-alala pa si Tadakoro para kay Onoda dahil mapapag-alitan umano ito ni Makishima kaya pilit niya itong pinababalik pero sinabi ni Onoda na hindi siya aalis kung hindi ito kasama sapagkat iyon umano ang tungkuling iniata sa kanya ni Kinjo, ang dalhin ng buong team sa finish line. Samantala, habang patuloy na pumipidal ay sinabi ni Makishima sa kanyang sarili na isa siyang praktikal na tao na hindi naniniwala sa panaginip, pero nang makita umano nito ang mga mata ni Onoda ay napagtanto nito na pwede palang magkatotoo ang panaginip, kaya naman pinayagan niya si Onoda at pinanghawakan ang pangako ng bata na ibabalik si Tadakoro kahit anong mangyari. Malaki ang pasasalamat ni Tadakoro kay Onoda sapagkat dahil dito ay nabigyan siya muli ng pag-asang pumadyak kasama ang team. Pero biglang naputol ang iniisip niya ng laitin siya at yabangan ni Daitsubo bago sila tuluyang ungusan nito. Nais sana ni Tadakoro na habulin iyon pero naisip niya na nananatili si Onoda ng ganoong kabilis dahil sa kondisyon ng katawan niya. Ngunit biglang si Onoda na mismo ang nagsabi sa kanya na habulin nila si Daitsubo kaya pumayag siya pero sa kondisyon ni Onoda na sabay silang kakanta ng paborito nitong kanta na pinamagatang Loveheim. Nung una ay ayaw iyong gawin ni Tadakoro pero nang sabihin ni Onoda na nakakaramdam umano ito ng ibang klaseng lakas pag kinakanta iyon ay pumayag na rin si Tadakoro, alang-alang sa pagpadyak nito ng mabilis. Sinabi niya kay Onoda na kumanta na ito dahil kung iyon lang ang tanging paraan para makahabol sila sa kanilang team ay gagawin niya iyon.
Sinimulan na ni Onoda ang pagkanta, at kahit nahihiya si Tadakoro ay nakisabay na rin siya hanggang sa unti-unti nang bumilis ang pagpadyak nila, at nagawa na nilang maungusan si Daitsubo. Hindi makapaniwala si Tadakoro na nagawa nga nilang lagpasan si Daitsubo dahil lang sa pagkanta, kaya sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magtiwala kahit weirdo si Onoda. Ipinagpatuloy nila ang pagkanta habang nakikipag-ungusan sa iba pang mga siklista, hanggang sa ang pulutong na lang ng mga siklista ang kailangan nilang lampasan, at pagkatapos yun ay makikita na ulit nila ang mga ka-team nila. Dahil doon ay muling nabuhayan si Tadakoro ng pag-asa at naramdaman niya na unti-unti nang bumabalik ang lakas ng katawan niya, kaya nagpapasalamat siya kay Onoda at sa kantang iyon. At para sa muli nilang pag-arangkada ay siya na mismo ang nagyaya kay Onoda na kumanta pa sila. Samantala, kumpleto na ang miyembro ng Hakone Academy, habang paglingon naman ni Ima Izumi ay hindi pa nito nakikita ang mga ka-team nila. Dahil doon ay inasor siya ni Midosuji at sinabing baka nahirapan na ang mga ka-team niya sa karera kahapon kaya baka hindi na umano kinaya ng mga iyon ang pangalawang araw at tuluyan ng kinain ng lupa. Tumugon si Ima Izumi at sinabing sandali na lang ay makukumpleto na rin sila kaya si Midosuji na lang umano ang maiiwang mag-isa, pero nagpatuloy pa rin ang pang-asar niyon nang biglang sabihin ni Kinjo na kumilos na ang Hakone Academy. Nag-alala si Ima Izumi dahil hindi pa sila kumpleto, nang